3 sa bawat 5 Pinoy ang may planong bumiyahe sa susunod na 12 buwan. Batay ito sa survey ng Philippine Statistics Authority. Saang mga lugar kaya ang gusto nilang puntahan? Alamin sa ulat ni Rod Lagusad. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng Department of Tourism para mas mapaunlad pa ang sektor ng turismo na lubang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito sa inilabas na Household Survey on Domestic Visitors para sa taong 2022 ng Philippine Statistics Authority, 3 sa 5 Pilipino ang may balak na bumiyahe sa susunod na 12 buwan, base sa reference period ng survey na mula November 2022 hanggang October 2023. At pasok sa top 5 na pinakagustong puntahan na yung Aklan na may 12.4%. Sumunod dito ang Benguet, Palawan, Cebu at NCR. Kaugnay nito makikita na bago pa lang ang taong ito ay unti-unti nang bumabangon ng industriya ng turismo noong 2022. Pagdating sa domestic travel, particular sa mga pangunahing layunin ay magbakasyon, higit 21 million pesos ang naitalang expenditure o gastos sa independent travel arrangement kumpara sa higit 3 million pesos na naka-package tour. Mula dito, lumabas na Metro Manila ang pinakadinayo mula January hanggang September 2022 na nakapagtala ng 10.4%. Sinundan ito ng mga lalawigan ng Pangasinan, Cebu, Benguet at Laguna. The execution of research, surveys, and data gathering for tourism statistics is a strategic approach that aids both the DOT and the users in fostering continuous industry development. Allow us to conclude by assuring our stakeholders of DOT's committed support to a more resilient, inclusive, and sustainable development. Samantala, kasama sa binibida ng kagawaran ngayon ay ang cruise tourism sa bansa. Kaugnay naman ang reklamo ng isang pasahero na kanyang ibinahagi sa social media sa naging pagdating at pagbaba ng mga pasahero mula sa Norwegian Jewel International Cruise sa Pier 15 sa South Harbor sa Maynila noong November 30. Anya, nahirapan sila dahil sa naging hindi komportableng sitwasyon nila pagkababa. Mainit, siksikan at mahabang pila na kanilang naranasan pagkadating. Sa inilabas na pahayag ng kagawaran kaugnay ng insidente, hindi kasama ang DOT sa isinagawang arrival coordination meetings ng Philippine Ports Authority para sa Norwegian Jewel. Pero nakapagsagawa ng welcome reception ng DOT sa pamamagitan ng kanilang NCR Regional Office para sa mga pasahero ng cruise ng araw na iyon. Ayon sa DOT, ang naturang concern pagdating sa pagproseso ng pagdating ay labas na sa jurisdiction ng kagawaran. Pero binigyan din ng DOT na mahalaga na maisaayos ang lahat ng gateway sa bansa lalo't dito nagmumula ang first and last impression ng isang turista. Nakipag-ugnayan naman na ang DOT sa DOTR at PPA kaugnay ng insidente para masigurong hindi na ito mauulit. Rod Lagusad para sa Bayan.